Eto na mga kapatid, pinakawalan na ni US President Donald Trump, mga kapatid, ang pinaka nakakatakot daw na nuclear bomb sa buong mundo. Sabi rito sa title ayan America unleashes its most terrifying nuclear bomb, mga kapatid, no. Sabi rito sa report mula rito sa WION, basahin natin mula rito sa kanilang report, no. The world is entering a new and unsettling nuclear age. Yan na. The United States has just accelerated the production of its most terrifying nuclear weapon yet. The B-61-13 gravity bomb. This is not just another addition to the arsenal. It's a leap in destructive capability and precision. No, panoorin natin to, mga kapatid. Bago natin to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Ito yung ayaw ng China mangyari, no. Ang Amerika nagsasagawa o gumagawa ng kanilang most terrifying nuclear bomb. At the same time, dinedevelop nila yung kanilang Golden Dome para hindi sila tablan ng nuclear din naman ng kalaban, ng kanilang mga kalaban, di ba? Lugi nga naman. Kayo pwede kayong tumira sa amin, kayo di pwede tirahin, no? Well, anyway, panoorin natin to mula sa WION. US President Donald Trump is rapidly modernizing America's nuclear arsenal. Our next story explains how US has officially begun stocking the powerful new B-61-13 nuclear bomb, which will be deployable by both B-2 and future B-21 bombers. Take a look. Talagang grabe, ang gastos talaga ng mga bansa ngayon para sa kanilang arsenal. Tension crackles across continents. Old alliances are tested. New rivalries sharpen. Wars rage in Ukraine and West Asia. Tensions between nuclear-armed rivals in South Asia. The threat of nuclear conflict, once a distant nightmare. Do pinag-uusapan yung denuclearization, 'di ba? Yung wag nang gumamit ng mga ganitong klaseng sandata. Pero hindi naman lingid, no, sa ating mga kaalaman na itong mga bansang to, lalong-lalo na yung mga mayayamang bansa, hindi naman tumitigil sa pag-develop. In fact, mga kapatid, yung dinidevelop nila is higit o mas powerful pa kesa doon sa mga existing na nuclear weapon na nandiyan na. Diba? Yung sinasabi nilang char bomb, diba? Yung mga bomba na ginagamit nila, mga tol. Yung dinidevelop nila ngayon, mga kapatid, mas grabe. No, sa kabila yan ng mga batas, diba? Ng mga pag-uusap ng mga bansa na wag gagamit ng mga ganitong klaseng sandata. Pero ando dun kasi yung nila deterrence ang tawag kasi nila rito, mga tol. Diba? Kumbaga, imaginary line, bakod, harang, pampigil. Yun kasi ibig sabihin nun pampigil sa kanilang mga kalaban na huwag kayong magkakamaling kantiin kami. Kumbaga, sige, subukan ninyo. Magkaubusan na tayo. Hindi nyo kami matatalo tas kayo panalo. Hindi. Pag ginalaw nyo kami at matatalo nyo na kami, damay-damay na tayong lahat. Ganon, mga kapatid So, sa madaling salita, total, ayaw mo rin naman madamay, di wag ka magsimula ng gulo para pare-pareho tayong payapa. Diba? Katulad na lang halimbawa, diba, ikaw, meron kang, alam mo yung palabas ni palabas ni Robin Padilla yung Barumbado ata yung title nun, mga tol. Merong eksena doon na parang dinukot siya, isinakay siya doon sa kotse. Diba? Parang iaano siya doon, salvage. Kaso gumano siya ng granada niya, hawak-hawak niya. O sige, barilin niyo ako para sabay-sabay na tayong sumabog dito, 'di ba? Sabi niya ganoon. So hindi ngayon siya mabaril-baril ng mga kumuha sa kanya kasi pag binaril siya, mabibitawan niya yung granada, sabay-sabay sila sasabog. Walang makikinabang sa kanila. So deterrence niya 'yon. Hindi siya ginalaw, pinababa siya, 'di ba?
Aso, ang ginawa niya, pagkatas niya bumaba, inagis niya rin yung granada sa loob ng sasakyan kaya sumabog. So ganito rin mga kapatid yung papel ng mga nuclear bomb. Diba? Meron kaming ganito kalakas na weapon. Oh. Sige, subukan yung kantiin kami. Ito pwede naming maging sagot sa inyo. Kaya sige, walang gagamit niyan. Pero kapag kami ay nalalagay na sa alanganin at talagang matatapos na kami, damay-damay na tayong lahat. I-release na namin to. Diba yun din yung sinasabi lagi ni Putin? Hanggat maaari daw ayaw niyang gamitin yung ganyan nila. Pero kapag daw talagang magigipit na sila at maiiwan matatalo na sila, ay gagamitin na daw nila yun. Kumbaga, hindi naman pwedeng matatalo kami tapos kayo happy-happy, mananalo kayo. Hindi. Damay-damay na tayong lahat. Parang ganun yung gustong mangyari ng mga world leader na to. Kaya patuloy sila sa pagde-develop niyan. Now looms over every diplomatic table. The world is bracing for a new era, one where the balance of power is measured in kilotons. And the shadow of annihilation grows ever darker. Amid this backdrop of rising hostility, the U.S. has quietly accelerated its nuclear ambitions. This is B-6113, a weapon so powerful, so precise, it could redefine the very concept of deterrence. Grabe no, kung titignan mo, ang liit lang nun mga tol, pero iba ang iba ang power nun. Compare mo dun sa inihulog ng ng Amerika dati sa Japan, yung Fat Boy. Diba ang laki nun? Malalaki. Eto, kung titignan mo, maliliit lang mga kapatid, pero super powerful. This is not Cold War nostalgia. This is the future, being forged in secret and at speed. The B-6113 gravity bomb is a major technological leap. It doesn't ride atop a missile. It falls, guided by gravity and advanced targeting, from the belly of stealth bombers like the B-2 Spirit. So, how destructive is the new B-6113 Yan, how destructive. gravity bomb? Well, it's devastating. One B-6113 packs 24 times the power of the bomb that obliterated Hiroshima. It has a 24 times na mas malakas kaysa doon sa hinulog nila sa Hiroshima. 360 kiloton yield. It's designed to penetrate the deepest bunkers, command centers, and missile silos, turning even the most hardened targets into rubble. The U.S. nuclear arsenal currently includes over 3,700 active warheads. It is a mix of intercontinental ballistic missiles, submarine-launched missiles, and strategic bombers. This arsenal is part of the broader nuclear landscape dominated by major world powers: the US, Russia, China, France, UK, India, and Pakistan. Tingnan mo, pinakamarami, Russia. Pinakamarami, oh. Ang US, meron silang 5,044. Pakistan, 170. India, 172. China, 500. France, 290. UK, 225. Tas Russia, 5,580. So almost, 6,000, 5,500, tama, 5,580. No, almost 5,600 na ang dami ng kanilang nuclear. Imagine nyo mga tol, kung sakasakaling magkakaroon ng ikatlong labanang pandaigdigan mga kapatid, tapos etong mga to i-launch sabay-sabay. Can you imagine? Di ba? Kung ano ang sasapitin ng ating daigdig mga tol? Grabe. Are among the nations with operational nuclear capabilities. As non-proliferation agreements falter and nuclear powers modernize their stockpiles, the world must now reckon with the reality of a weapon that can reshape the very concept of deterrence and devastation.
Bureau report. Kaya tinawag na talaga nilang deterrence yan di ba? Huwag nyo kaming kantiin. Gusto nyo kaming gerahin, itong saktong gera lang. Pero kapag sila nga ay talagang, kaya nga nagkakaroon ng di ba, mga ceasefire. Di ba? Kasi pag matatalo na yung kalaban, di ba, pag matatalo na, ceasefire na. Palakas ka ulit. Tapos pag malakas ka na, gera ulit tayo. Kasi kumikita rin sila dyan lalo-lalo na mga tol, yung mga manufacturer, kumikita sila dyan. Kaya ceasefire muna. Pag matatalo na yung kalaban, ceasefire. Pero pag talagang pinulbus mo yan hanggang kahuli-hulihan tapos may nuclear weapon yan, yari ka. Damay-damay na kayong lahat. Anyway mga tol, bilang mga tao sa mundong to, ano ang masasabi mo rito sa panibagong sandata ng Amerika? It's most terrifying. Pinaka nakakatakot na sandata ng Amerika mga tol. Ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.